Magandang oras mga ka-good news. Marami ang nagtanong na saan nga ba itong Alice Guo na narito ngayon sa picture, itong original na Alice Guo. Well, meron tayong ka-vlogger na nag-vlog na natagpuan niya daw sa social media, sa TikTok yata ito, ang tunay na Alice Lialgo. Ito yung itsura niya ngayon. Samantala sa Ito pamamagitan ng kanyang social media account, nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon ang di umano'y tunay na Alice Lialgo. At ito ang kanyang matinding revelasyon. Ito, Social media account. atin tingnan, no? Kamukha talaga kamukha niya yung sa litrato. Parang siya yata ang ginamit na Alice Lialgo. Ngayon, ang problema nito ay kung totoo na ito'y si Alice Guo, baka kasi ginamit lang yung itsura niya para sa kanyang mga vlogs na nag-viral kasi ito. So isang viral video ay equivalent yan sa mga 25 to 30,000 ang 1 million view. Kaya ito, siguradong mayroong 30,000 to itong Alice Guo daw ang nito ang pangalan sa kanyang social media. Kaya kung totoo man o hindi ay dapat ipatawag din yung magandang babae na yun. Kaya pala mukhang mistisa itong maganda pala talaga yung totoong Alice Guo Lial. Pero ang diyan, ang para masigurado kung buhay pa ito, kasi ginamit kasi ito na na stolen identity. So sa kalakalan ng mga ganyan, ng mga illegal ng mga yakuza, ay talagang itatago nila ang original na Alice Lialgo. Dalawa lang ang diyan, ang papuntahan. It's either pinatahimik or pinaalis papunta sa ibang lugar ang totoong Alice Lialgo. Kasi sa ngayon ay nasa pa ito, dapat mga 37 years old ang totoong Alice Lialgo. At kung yung nakita natin sa TikTok, yung magandang babae, kung yun naman si Alice Lialgo, ay sigurado by next week ay tatawagin na siya papunta sa Senado. Balik tayo sa balita. Totoong Alice Lialgo, pwede po bang i-ascertain ng NBI yung kinaroroonan nitong Alice Lialgo at kung siya ay buhay pa o patay na? Yan. Yes, ma'am. Pagbalik ko, ma'am, susubukan namin ma'am. Pa-report ko, ma'am, na papahanap natin, ma'am. Madali lang to hanapin kasi sa Tarlac din ito Bamban Tarlac, yung kanyang birth certificate nitong Alice Lialgo na narito sa picture na ginamit ni Bamban Mayor Alice Lialgo Ho Aping. Okay, kaya nagkagulo-gulo na. Meron ng dalawang lumutang na isa lang pala, isang Alice Guo na buhay at itong isang Alice Guo na taga Tarlac. Itong problema ngayon kung nasaan na ito. Salamat po, RD. Kaya tanong ngayon ng maraming Pilipino, nasaan ang totoong Alice Lialgo? Ito, balikan natin to. Ayan, yung ilong Alice Lialgo talaga. Kilay niya, mata. Ano pala ito? May lahing mistisa. Okay, balik tayo kay Riza Hontiveros. Kudos to Riza Hontiveros. Na may dalawang Alice Lialgo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac. Or is this a case of stolen identity? Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later run for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Lialgo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Ito yung yun yung tanong kung nasaan na itong narito sa picture na mistisahin na Alice Lialgo na taga Tarlac. Yung kanina, yung sa TikTok, kung taga Tarlac yun, edi siya na yun. So wala nang problema, pwede na siyang imbitahin sa Senado kung paano na magkapareho ang kanilang birthday, address,
ni Gu Huaping or Alice Leal Go. Na Alice Leal Go na inchik, hindi itong Alice Leal Go na Pilipina. Nasaan na po siya ngayon? Pinasabpina na siya, pati na ang kanyang tatay. Ito yung talagang pamilya ni Alice Go sa China. Ito'y kuha sa China sa kanilang nayon. Ito yung kanyang father. Ito yung lumulutang sa picture. Ito yung kanyang mama, kanyang mother, at ito si Alice Leal Go. At sabi ay kakasuhan daw ni Alice Leal Go at ng kanyang mga attorney ang nagpalabas ng mga ito na litrato. Paano pa makapagkaso yan, nagtatago na yan? Pareho din yan kay Kibuloy. Sabi ni Kibuloy, kakasuhan niya ang lahat ng vlogger na nagbablog against sa kanya. Nasaan na? Sino mang magkakaso nagtatago ka na? Diba? Kaya karma, instant karma. Meron talagang Panginoon kasi nakakarma ang mga masasamang tao. Partner ng kanyang ama ni si Wen Yilin at ang kanyang mga kapatid. Mayor Alice, or should I say, Guo Huaping, if you do not honor the subpoena, I will cite you in contempt. Patay na. Nakalagay po, Wenlin Lial po. Ito tested na tong in contempt ni Risa Ontiveros. Balikan natin yung kay Kibuloy, di ba? Una yung si Aguila. Si Haring Aguila, in contempt, kulong kaagad. Si Kibuloy, tago kaagad kasi in contempt na. Kaya ito, in contempt na rin ito sa Senado. Kaya hindi na lumutang ito, talagang nagtatago na ito. Nagtatago, pero ang masama diyan dahil sa grupo ng sindikato, alam na natin na mga halang ang kaluluwa ng mga kasama nitong si Alice Leal Go. Kaya pwedeng i-eliminate din ito siya. Pwede rin siya ang mailagay sa kanyang semento ng mga kasama niya. Yan ang walang kasing mga kaluluwa yung mga na yan. Mga ex-convict kasi yan at mga pugante yung namamahala diyan sa ayon sa ating mga sources. Kaya walang mga konsensya, mga halang ang kaluluwa ng mga taong yan. Nakalagay po, Wenlin Lial po. Nung binuksan niya yung account niya, voluntarily, sinulat niya na ang kanyang mother's maiden name is Wen Yilin. May Opo. Lial lang. Tama. To the Office of the Solicitor General for the cancellation of the Colby. Yeah, because ang PSA naman has no power to automatically cancel pag nakita natin na may irregular process doon sa registration. Nananawagan naman si Senator Risa Ontiveros sa Solicitors General na madaliin na ang pagsampa ng co-warranto case laban kay Mayor Alice Guo na magbibigay daan para tuluyan na itong mapaalis sa pwesto. Ang tagal-tagal nitong issuance of co-warranto. Ito yung written paper na parang warrant, pero ang inaano dito, ang purpose ng co-warranto ay ang pagtanggal ng tao sa kanyang opisina. Yung tanggalin kaagad, pati yung kanyang posisyon. Yun yung co-warranto. At bakit 2 linggo na yata nang sinabi ni Ontiveros na dapat ay maglabas na ng co-warranto laban kay Alice Guo. Pero walang aksyon. Kasi nga, anong ginagawa ng makakapal na pera? Di ba? Ang dami-daming pera niyang na yan. Grupo ni Alice Guo. Kaya kahit sinong Pilipino ay pwedeng bayaran niya. Pwedeng bayaran niya. Kasi bilyonaryo ang babaeng ito. At ang grupo niya ay trilyonaryo. Kaya yan. Diyan tayo talaga. Kapag may pera, ang Pilipino ay pwedeng ibenta ang sariling kababayan kapag pera ang pag-usapan. At mahatulan ng pagkakakulong dahil tila ginawa lamang niyang laro ang batas ng ating bansa. Ayan. Samantala, base sa aking patuloy na pananaliksik sa tunay na pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, lumutang ang isang Pilipinang babae na si Alice Leal Guo, nakapareho ng pangalan ni Mayor Alice Guo. Lumalabas na isang Bisaya ang isa pang Alice Leal Guo base sa kanyang mga caption na sinasabing hindi umano siya ang spy ng China, ni wala umano siyang nagawang kahit na anumang krimen.
Hindi pa malinaw kung siya nga ba ang tunay na Alice Leal Guo na nasa litrato na inilabas ni Senator Risa Ontiveros. Pero wala naman siyang binanggit na hindi niya tunay na pangalan ang nasa kanyang social media. Pero hindi maipagkakaila. Ayan. Nakahawig nga niya ang isa pang Alice Leal Guo sa litratong ito. Talagang kahawig niya. Balikan nga natin. Ito, talagang kahawig niya. Oh. Ang ilong, kilay, mata. Parang siya yata to. Ngayon ang problema, bakit Bisaya ito? Kasi taga Tarlac dapat Ilocana. Pwede ring mga Bisaya na lumipat ng Tarlac. Pwedeng ganyan din. Okay, kaya kailangan hanapin ang babaeng ito at madala din diyan sa Senado para mag-clear niya ang kanyang pangalan sa mga ano na ito, mga kaso ng pagkadawit ng kanyang identity. Sa litratong ito, Mukhang magkapareho ang thumbprint nung Lin Wenye, yung ina, at ni Guo Huaping. Ito naman ay ang kanyang ina pala na si Winyin Lee ang nagtamark ng kanyang passport. Kasi 9 years old pa noon itong si Alice Guo, si Guo Huaping. Kaya yung gumawa ng nagtamark ng passport ay tamark ng kanyang ina, si Winyin Lee. Grabe, no? Ang dami talagang pasikot-sikot nitong mga inchik na ito. Pareho na may Alice Leal Guo na nasa database ng NBI. Ito po ang Alice Guo na yon. Friends, I want you all to take a good hard look at this document. Same ang birthday sa birth certificate ni Alice Leal Guo na tumakbong mayor, July 12, 1986. Pareho ang spelling ng pangalan, pero ibang-iba ang mukha. Napakadami ko pong katanungan. At ang huling gusto kong masagot na tinatanong na rin ng buong bayan, sino ba ang protektor? Ito na yung ano dito. Ang problema, kasi unti-unti nang lumabas kung sino ang protektor nito. Sabi nga, ang kayamanan ni Alice Guo ay pwedeng mag-manipulate ng mga politiko. Kaya ito yan. Mga pogo na ito. Gaano po kataas sa food chain ang mga protector? DILG na po ang may sabi. Pogo money can influence the 2025 elections. Ito yung kumakalat na litrato, hindi ako nagpalabas nito Baka isama ako sa mga ito'y vlog lang ng ka-vlogger natin. Nandiyan sa tabi ng kilala nyo naman yan. 2020 ano ba yun? 2020 nakuha ang litrato na ito, hindi natin tiyak. Pero andyan kumalat na ito sa Facebook ang mga na ito, litrato. Dahil sa selfie ito ni Bongo, nang mag-selfie siya, ay nakuha yata itong siya yung nag-shot nito, kaya tuloy kumalat. Yun ang pagkakamali ni Bongo. Bakit kumalat yung picture galing sa kanyang cellphone? Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. Considering that this woman is now charged with qualified human trafficking, it is imperative that her links and networks are fully investigated. Sabi nga niya, kahit nakambal, magkaiba ang fingerprint. Kaya nung nagtugma yung fingerprint ni Guo Huaping at ni Alice Guo, ito ay nagpapatunay na iisang tao lang si Guo Huaping at si Alice Guo. At kung makikita natin yung records ng BOI, ito yung lumalabas sa screen, na ito si Guo Huaping ay may hawak, ang passport niya ay Chinese passport. At hindi siya nag-naturalize kailanman. Ayan. Kaya hanggang sa ngayon, dahil hindi naturalize, ay Chinese talaga siya. At bawal sa Chinese na bumili ng mga kalupaan, bawal na magtayo ng malalaking negosyo sa Pilipinas kasi hindi pa siya naturalized Filipino citizen. Kaya yung mga pagmamayari, yung mga kayamanan ni Guo Huaping dito sa Pilipinas, yung kanyang asyenda, yung kanyang mga buildings, ay mapunta yan sa ating gobyerno. So, dapat ay nag-naturalize din yung original
Gu Huaping, dapat naturalized Filipino citizen din siya. Yun ang pagkakamali nila. Kasi ninakaw lang nila itong identity nitong magandang babae pala ito. Ninakaw nila ang identity ng tunay na Alice Leal Go. Kaya yan, kinarma. Kinarma siya. At wala ring records ang PSA or ang Bureau of Immigration ng any naturalization papers ni Gu Huaping. So, ibig sabihin si Gu Huaping hanggang kasalukuyan ay Chinese. So, ibig sabihin si Alice Leal o Alice Guo ay Chinese rin. Yung mga sindikato na ito, hindi nila rinirespeto kahit sinong otoridad at anong batas. Kaya, ako naniniwala ako marami pang Alice Guo na nag-ooperate dyan sa mga Pogo Hub na yan. At dapat na talagang ipatigil itong Pogo Hub dahil walang kabutihan ang idinudulot para sa ating bansa. Totoo itong sinabi ni Senator Wing Gatchalian na talagang walang mga konsensya yung mga tao na yan. Kita nyo naman nung unang mga viral videos tungkol sa Pogo ay merong mga tinutorture na mga Chinese ng kapwa Chinese na mga Yakuza or yung triad na tinatawag. Bakit kasi hindi sila naniwala sa yung revelasyon ng kapatid nitong si Alice Guo? Merong yun pinalabas na video na nagsasabi ng kanilang pakay dito sa Pilipinas. Okay, so atin lang antabayanan ang susunod na mga resulta nitong investigasyon kung paano nila huhulihin ang iba pa at ang iba pang konektado dyan kay Alice Guo na mga politiko dito sa Pilipinas. At hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpaalam na. God bless the Philippines.